Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Kumusta po ang inyong mga puso ngayon? Handa na ba kayong sumama muli sa akin sa isang kwentong tiyak na yayanig sa inyong damdamin at magpapaisip sa inyo kung hanggang saan ang hangganan ng pagmamahal? Sabi nila, ang kasal ay isang sagradong sumpaan sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan. Pero paano kung ang taong pinangakuan mo ng katapatan ay siya palang magtutulak sa'yo sa bangin ng kapahamakan? Paano kung ang pagtitiis na itinuro sa atin bilang mga babae ay siya palang magiging rehas ng ating sariling kulungan? Halina't buksan natin ang pahina ng buhay ni Sinagtala. Bumagsak ang malakas na kulog kasabay ng pagkidlat na tila hinihila ang langit pababa sa lupa. Sa labas ng bintana ng mansyon ng hiyas, ang ulan ay parang mga latigo na humahampas sa salamin, nagbabadya ng isang bagyong hindi lang sa panahon, kundi pati sa buhay ng mga nakatira sa loob nito. Ngunit sa loob ng dining room, mas malamig pa sa hangin sa labas ang katahimikan. Si Sinagtala ay nakaupo sa dulo ng mahabang mesa. Ang mga kamay niya, na bagaman makinis ay sanay sa pagsisilbi, ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kanyang bestida. Sa kabila, nakaupo ang kanyang biyenan, si Doña Bigani, isang babaeng ang ganda ay kasing tigas ng mga diamanteng nakasabit sa kanyang leeg. At sa gitna nila, ang asawa ni Sinag, si Lakandula. Ang sabaw Sinag, lumalamig na. Malamig na puna ni Doña Bigani, hindi man lang tumitingin sa kanya. Dagli ang tumayo si Sinag. Pasensya na po, Mama. Ipapainit ko lang sandali. Wag na. Pigil ni Lakan. Ang boses nito ay pagod. Walang buhay. Hindi niya tinapunan ng tingin ng asawa. Wala akong gana. Nanikip ang dibdib ni Sinag. 5 taon. 5 taon na siyang nagsisikap maging perpektong asawa. Perpektong manugang sa pamilyang ito na tinitingala sa buong lungsod ng dapit hapon. Pero gabi-gabi, pakiramdam niya ay isa siyang bisita na hindi imbitado sa sarili niyang pamamahay. Ang mansyon ng hiyas ay puno ng mga antigong kagamitan at mamahaling dekorasyon, pero para kay Sinag, isa itong malaking hawla na ginto. Kung may anak sana kayo, siguro ay may buhay naman ang hapagkainan na ito. Bulong ni Doña Bigani, sapat lang para marinig, sapat para sumugat. Pero wala. Kahit anong yaman ng pamilya Dula, kung walang tagapagmana, para tayong puno na walang bunga. Yumuko si Sinag. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang sabihin na hindi naman siya ang may problema base sa check-up, pero pinili niyang manahimik. Iyon ang turo sa kanya ng kanyang inang nasa probinsya. Ang mabuting asawa ay mapagtimpe. Biglang namatay ang mga ilaw sa buong mansyon. Brownout. Ano ba yan? Bulyaw ni Doña Bigani sa dilim. Ilang sandali pa, bumukas ang emergency lights, nagbibigay ng madilaw at nakakatakot na anino sa paligid. Pero hindi ang brownout ang nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Sinag. Isang malakas na kalabog mula sa gate ang umalingaw-ngaw. Sinundan ito ng matinis na preno ng sasakyan na huminto mismo sa tapat ng main door. Nagkatinginan silang tatlo. Si Lakan ang unang tumayo. Si Hangin, ang bunsong kapatid ni Lakan, ang paborito, ang happy-go-lucky ng pamilya, at ang laging sakit ng ulo. Bago pa man makalapit si Sinag sa pinto, bumukas na ito ng padabog. Pumasok ang hangin at ulan, basang-basa ang marmol na sahig, at doon nakatayo si Hangin. Putla, nanginginig, at ang kanyang puting polo ay may mantsa ng pulang likido na unti-unting kumakalat. Dugo. Kuyay! Garalgal ang boses ni Hangin. Ang mga mata niya ay dilat na dilat, parang nakakita ng multo. Diyos ko, anong nangyari sa'yo? Sigaw ni Doña Bigani na sa isang iglap ay nawala ang pagkadunya at naging isang inang natataranta. Nilapitan niya ang bunso, hinawakan sa mukha. Nasugatan ka ba? Saan masakit? Hindi akin to.
Humagulgol si hangin, napaluhod sa sahig. May nabangga ako. Naniga si Sinag sa kanyang kinatatayuan. Tumingin siya kay Lakan. Ang mukha ng asawa niya ay dahan-dahang napalitan ng takot at galit. Sino? Saan? Tanong ni Lakan. Mabilis na lumapit at sinilip ang labas. Nakaparada ang sports car ni Hangin. Wasak ang unahan. Basag ang headlights. Sa may highway. Madilim. Hindi ko nakita. Paliwanag ni Hangin na ngayon ay nanginginig na parang batang paslit. Tumatawid siya. Tumilapon. Kuya, hindi siya gumagalaw. Iniwan ko siya. Natakot ako. Iniwan mo? Sigaw ni Lakan. Patay na yata siya, kuya. Ayokong makulong. Matulungan niyo ko. Katahimikan. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa mansyon, mas malakas pa sa bagyo sa labas. Si Doña Bighani ay tumayo ng tuwid. Ang takot sa kanyang mukha ay naglaho at napalitan ng isang bagay na mas nakakatakot. Kalkulasyon. Tumingin ang Donya sa kanyang panganay, kay Lakan. Pagkatapos, dahan-dahan, ang kanyang mga mata ay lumipat kay Sinag. Naramdaman ni Sinag ang lamig na gumapang sa kanyang gulugod. Hindi ito lamig ng ulan. Ito ay lamig ng isang patalim na nakaamba. Lakan! Matigas na sabi ni Doña Bighani. Alam mo ang mangyayari kapag nalaman ng publiko na ang kapatid mo, natatakbo pa naman bilang konsehal, ay nakapatay at tumakas. Masisira ang pangalan natin. Mawawala ang lahat ng pinaghirapan ng papa nyo. Anong gusto mong gawin ko, ma? May CCTV sa highway. Sagot ni Lakan, pero halata sa boses niya ang pagkalito. Gawan mo ng paraan. Utos ng ina. Pagkatapos, muli itong tumingin kay Sinag. Kailangan natin ng solusyon. Ngayon din. Nilapitan ni Lakan si Hangin na nakaupo sa sahig umiiyak. Pagkatapos ay tumingin siya kay Sinag. Sa mga mata ni Lakan, nakita ni Sinag ang isang emosyon na matagal na niyang hinahanap, pagmamakaawa. Pero hindi para sa pag-ibig. Lumapit si Lakan kay Sinag. Hinawakan niya ang dalawang kamay ng asawa. Malamig ang mga palad nito. Sinag. Malambot ang boses ni Lakan. Ang boses na minahal ni Sinag. Ang boses na nagpangako sa kanya ng langit. Mahal mo ako, hindi ba? Napalunok si Sinag. Oo, Lakan. Alam mo iyan. At mahal mo ang pamilyang ito. Tinanggap ka namin. Inalagaan. Pagpapatuloy ni Lakan, bagaman ang mga salita ay tila may halong lason. Lakan, anong ibig mong sabihin? Umatras ng bahagya si Sinag, pero mahigpit ang hawak ni Lakan. Sa likod, nagsalita si Doña Bighani. Ang boses ay parang hatol ng hukom. Hindi pwedeng makulong si Hangin. Siya ang kinabukasan ng dulaklan. Pero ikaw, Sinag, wala kang trabaho. Wala kang responsibilidad sa labas. At kung ikaw ang aako, kaya naming ayusin ang lahat. Kukuha kami ng pinakamagaling na abogado. Ilang buwan lang, o baka probation lang. Nanlaki ang mga mata ni Sinag. Tila tumigil ang mundo. Ang ulan, ang kulog, ang iyak ni Hangin. Lahat ay naging background noise. Ang naririnig niya lang ay ang tibok ng sarili niyang puso na parang sasabog. Gusto niyong akuin ko ang kasalanan niya? Nanginginig na tanong ni Sinag. Tumingin siya kay Hangin na ngayon ay nakatingin din sa kanya na parang asong nagmamakaawa. Tumingin siya kay Doña Bighani na walang bahid ng awa at huli, tumingin siya kay Lakan, ang asawa niya, ang dapat nakakampi niya. Lumuhod si Lakan sa harap niya. Niyakap ang kanyang mga tuhod at umiyak. Isang iyak na tila totoo, pero ginagamit bilang sandata. Sinag, parang awa mo na. Humagulgol si Lakan. Nakasubsob ang mukha sa palda ni Sinag. Ikaw lang ang makasasagip sa amin. Ikaw lang ang makakapagligtas kay Hangin. Kapag nakulong siya, mamamatay si Mama sa konsumisyon. Masisira kami. Please, mahal, gawin mo ito para sa amin.
para sa akin. Pangako, hinding-hindi kita pababayaan. Tumingala si Lakan. Ang mga mata ay puno ng luha. Tumititig diretso sa kaluluwa ni Sinag. Ako na lang ang kapalit, Sinag. Huwag ang kapatid ko. Pero hindi ko kayang makulong. Kailangan kita sa labas para ayusin ito. Kaya please, sabihin mo sa pulis na ikaw ang nagmamaneho. Nakatayo si Sinag sa gitna ng marangyang sala. Habang ang kidlat ay muling gumuhit sa labas, pinaliwanag ang mukha ng mga taong itinuring niyang pamilya. Sa sandaling iyon, hindi niya alam na ang desisyong gagawin niya ang papatay sa Sinag na kilala nila at magsisilang sa isang babaeng hindi nila kakayanin. Pero sa ngayon, sa ilalim ng bigat ng pagmamahal at obligasyon, dahan-dahang tumulo ang luha mula sa mata ni Sinag. Huminto na ang ulan, ngunit ang lamig na iniwan nito ay nanuot hanggang sa buto ni Sinag. Nakaupo siya sa harap ng malaking salamin sa kanyang kwart, nakatitig sa sariling refleksyon. Namumugto ang kanyang mga mata, maputla ang kanyang mga labi. Sa likod niya, abala si Lakan, hindi sa pagpapatahan sa kanya, kundi sa pagtuturo kung ano ang dapat niyang sabihin. Tandaan mo, Sinag, bulong ni Lakan habang hinihimas ang balikat ng asawa. Ang haplos na dati nagbibigay ng kuryente sa katawan ni Sinag, ngayon ay tila mabigat na kadena. Galing ka sa grocery, umuulan ng malakas, madulas ang kalsada. Hindi mo nakita ang tumatawid. Bigla na lang, blag. Natakot ka kaya hindi ka agad huminto. Paulit-ulit, parang sirang plaka. Tumatango lang si Sinag, parang robot na sunod-sunuran. Sa loob-loob niya, sumisigaw ang kanyang konsensya. Hindi ako mamamatay tao. Hindi ako ang gumawa noon. Pero sa tuwing titingin siya sa mga mata ni Lakan, nakikita niya ang takot na mawala ang karangyaan ng pamilya nito. At bilang asawa, naniwala siya na tungkulin niyang saluhin ang lahat. Bumukas ang pinto at pumasok si Doña Bighani. May hawak itong envelope. Ibinaba niya ito sa vanity table sa tabi ng mga pabango ni Sinag. Nakausap ko na ang doktor sa probinsya. Seryosong sabi ng Donya. Ang nanay mo, schedule na for surgery next week. At ang tatay mo, fully paid na ang maintenance medicines niya for the whole year. Napalingon si Sinag, ang mga magulang niya, ang mahihirap niyang magulang na umaasa sa kanya. Ito ang tali na lalong humihila sa kanya pababa. Maayos ang lagay nila. Sinag, dagdag ng Donya, ang boses ay may halong negosasyon, imbes na malasakit. Basta maayos mo rin ito para sa amin. Isipin mo na lang, ito ang paraan mo para makabawi sa lahat ng tulong namin sa pamilya mo. Makabawi. Ang salitang yon ay parang sampal, utang na loob. Iyon pala ang presyo ng kanyang kalayaan. Tumayo si Sinag. Nanginginig ang kanyang mga tuhod, pero pinilit niyang tumayo ng tuwid. Handa na po ako. Nilapitan siya ni Lakan. Hinawakan nito ang kanyang mukha sa dalawang palad. Tinitigan siya nito ng malalim. Puno ng emosyon. Dahan-dahan, hinalikan siya nito sa noo. Isang halik na mainit. Matagal. Salamat. Mahal ko. Bulong ni Lakan. Ikaw ang bayani ng pamilyang ito. Hinding-hindi kita iiwan. Araw-araw kitang dadalawin. Saglit lang ito. Pangako. Pangako. Ang salitang madaling bitawan pero napakahirap panindigan. Sa sandaling iyon, gusto ni Sinag maniwala. Kumapit siya sa halik na yon bilang huling piraso ng pag-asa. Hindi niya alam, iyon na pala ang halik ni Judas, ang halik ng pagtataksil na maghahatid sa kanya sa krus ng Kalbaryo. Sa presinto, amoy kape at lumang papel. Maliwanag ang mga ilaw, masakit sa mata. Pagpasok nila, agad na sinalubong si Lakan ng hepe ng pulisya. Kilala ang mga dula sa syudad, may impluwensya. Agad silang dinala sa isang pribadong kwarto para sa interrogation. Si Hangin ay naiwan sa mansyon, nagpapahinga daw dahil sa trauma. Ang kapalit niya dito ay si Sinag
na ngayon ay nakaupo sa malamig na silyang bakal. Pangalan? Tanong ng imbestigador na nasa harap ng makinilya. Sinagtala, Dula. Mahina niyang sagot. Lakasan mo. Utos ng pulis. Sinagtala Dula po. Pag-uulit niya. Garalgal ang boses. Nasa gilid ng kwarto si Lakan at ang abogado ng pamilya. Nakabantay. Bawat salita ni Sinag ay tila tinik sa lalamunan. Ikinuwento niya ang script na ginawa ni Lakan. Ang ulan, ang dilim, ang takot. Habang nagsasalita siya, nakikita niya sa peripheral vision niya si Lakan. Nakayuko ito mukhang malungkot, pero napansin ni Sinag ang isang bagay. Ang kamay ni Lakan ay nasa bulsa at pasimpleng nagte-text. Hindi ito mukhang nag-aalala. Mukha itong nakahinga ng maluwag. Natapos ang statement, pinapirma siya sa papel at pagkatapos, ang tunog na hindi niya malilimutan habang buhay. Click! Ang lamig ng bakal sa kanyang pulso. Posas. Napatingin si Sinag sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na nagluto para sa asawa niya, nagmasahe sa paa ng biyanan niya, ngayon ay nakakadinahan na parang sa isang kriminal. Dito muna kayo, Mrs. Dula. Ipoprocess natin ang booking, sabi ng pulis. Lumingon si Sinag kay Lakan. Lakan? Tawag niya. Puno ng takot. Lumapit si Lakan, pero hindi masyadong malapit. May distansya na. Ayusin ko ang piyansa, Sinag. Kakausapin ko si attorney. Babalik ako. Diyan ka lang. At tumalikod si Lakan, kasabay ng abogado. Naglakad sila palabas ng kwarto. Nakita ni Sinag ang likod ng asawa niya. Papalayo. Papalabas sa liwanag, habang siya ay naiiwan sa dilim ng selda. Wala man lang lingon. Wala man lang huling hawak sa kamay. Naiwan si Sinag na nakatulala. Ang mga pangako kanina sa kwarto ay parang bula na naglaho. Biglang bumukas ang pinto ng interrogation room. Pumasok ang isang mataas na opisyal ng pulisya. Si Chief Inspector Mante. Matanda na ito, maputi ang buhok at matalim ang mga mata. Hindi ito ang hepe na kaibigan ng mga dula. Umupo si Inspector Mante sa harap ni Sinag. Hindi siya nagsalita agad. Binuklat niya ang folder ng kaso. Tiningnan ang mga litrato ng biktima. Pagkatapos, tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Sinag. Kinabahan si Sinag. Iba ang tingin ng pulis na ito. Parang binabasa ang kanyang kaluluwa. Parang alam nito na nagsisinungaling siya. Mrs. Dula, panimula ng inspector. Mababa at seryoso ang boses. Ang sabi mo sa statement, nabangga mo ang biktima dahil madilim at hindi mo siya nakita. Tama? Oo po, sir. Nanginginig na sagot ni Sinag. At ang sabi mo, aksidente lang ang lahat? Tumango si Sinag. Aksidente po. Hindi ko sinasadya. Isinara ni Inspector Mante ang folder ng malakas. Dumagundong ito sa mesa. Dahilan para mapatalon si Sinag sa gulat. Lumapit ang mukha ng inspector kay Sinag. Bumulong na parang may ibinabahaging lihim. Alam mo ba, Mrs., na base sa autopsy report, nakakarating lang. Huminto sandali ang pulis. Tinititigan ang reaksyon ni Sinag. Ang biktima ay may 2 tama ng bala sa likod. Patay na siya bago pa siya masagasaan ng sasakyan mo. Nanlaki ang mga mata ni Sinag. Bumagsak ang mundo sa paligid niya. Ngumisi ng mapait ang inspektor. Kaya tanungin kita ulit, Mrs. Dula, sigurado ka bang ikaw ang pumatay? O may tinatakpan kang demonyo na mas masahol pa sa aksidente? 3 araw. 3 araw na ang nakalipas mula nang isara ang mabigat na bakal na pinto sa likuran ni Sinag. Sa loob ng city jail, walang araw at gabi. Ang oras ay sinusukat lang sa pamamagitan ng head count sa umaga at pagpatay ng ilaw sa gabi. Ang silid na dati kinalalagyan ng 20 tao, ay ngayon nagsisiksikan ang 50. Amoy pawis, amoy ihi, at amoy ng nawalang pag-asa. Nakaupo si Sinag sa isang sulok, yakap ang kanyang mga tuhod.
Ang mamahalin niyang damit na suot. Noong gabing iyon ay gusot-gusot na. May bahid ng dumi at mantsa. Nakatingin siya sa pinto. Hinihintay si Lakan. Darating siya. Bulong niya sa sarili. Parang orasyon. Sabi niya aayusin niya ang piyansa. Sabi niya hindi niya ako pababayaan. Pero lumipas ang umaga, tanghali at gabi. Walang lakandula ang dumating. Kahit ang abogado na ipinangako ng biyenan niya, ni Anino ay hindi nagpakita. Hoy, senyora! Napapitlag si Sinag. Sa harap niya nakatayo si Mayora Berta, ang siga ng selda. Malaki ang katawan nito, tadtad ng tattoo ang braso, at may peklat sa pisngi. Kasama nito ang dalawa pang babae na nakangisi ng nakakaloko. Ang ganda ng buhok natin sabi ni Berta, sabay haplos sa mahaba at itim na buhok ni Sinag. Amoy shampoo pa ng mayayaman, amoy mansyon. Umatras si Sinag, sumiksik sa pader. Wag po, parang awa niyo na. Awa? Humalakhak si Berta. Dito sa loob, walang awa-awa. Kung gusto mong matulog sa pwesto ko, may bayad. At dahil wala kang pera, inilabas ni Berta ang isang kinakalawang na gunting. Akin na lang ang korona mo. Nanlaki ang mata ni Sinag. Huwag! Ito na lang ang meron ako. Sigaw niya, pilit na tinatakpan ng ulo. Ito ang buhok na gustong-gusto ni Lakan na sinusuklay tuwing gabi. Ito ang huling alaala ng pagiging babae niya, ng pagiging Mrs. Dula. Pero hinawakan siya ng dalawang alalay ni Berta. Hindi siya makagalaw. Naramdaman niya ang malamig na bakal ng gunting sa kanyang anit. Crack! Crack! Bawat gupit ay parang pagpunit sa kanyang pagkatao. Naglaglagan sa maruming sahig ang mahahabang hibla ng kanyang buhok. Umiyak si Sinag, hindi dahil sa sakit ng katawan, kundi dahil sa kahihiyan. Nang matapos sila, mukha na siyang basahan, maikli, bungi-bungi, at sabog ang kanyang buhok. Wala na ang magandang asawa ng politiko. Ang natira na lang ay isang numerong bilanggo. Habang nakadapa siya sa sahig, umiiyak, narinig niya ang tunog ng TV sa labas ng rehas kung saan nanonood ang mga gwardya. Balita sa gabi. Matagumpay ang charity ball na pinangunahan ng pamilya Dula kagabi. Napatingala si Sinag. Sa maliit at malabong screen ng TV nakita niya sila. Nandoon si Doña Bigani, suot ang isang kumikinang na gown, nakangiti sa mga kamera. At sa tabi nito, si Lakan, nakasuot ng taksido, mukhang presko, mukhang masaya. At si Hangin, nasa likod nila, kumakaway. Parang walang nangyari. Parang hindi siya nakapatay ng tao ilang gabi lang ang nakararaan. Para sa mga biktima ng bagyo ang tulong na ito, sabi ni Lakan sa interview, ang ngiti ay abot hanggang tenga. Ang pamilya Dula ay laging handang tumulong sa nangangailangan. Parang dinurog ang puso ni Sinag. Siya nabubulok dito, ginugupitan ng buhok, niyuyurakan ng pagkatao. Sila, nasa handaan, umiinom ng wine at pinalalakpakan. Hindi sila nagluluksa, hindi sila nag-aalala. Ginamit lang siya. Tinapon na parang basurang bumabara sa daan ng kanilang tagumpay. Sinungaling. Hagulgol ni Sinag, ang boses ay paus na. Mga sinungaling kayo. Naghalo ang galit at sakit sa kanyang dibdib. Gusto niyang sumigaw, pero wala nang boses na lumalabas. Maya-maya, dumating ang oras ng rasyon ng pagkain. Isang matandang preso na taga-abot ng tray ang lumapit sa kanya. Ibinigay nito ang isang pinggan ng kanin na may tuyo. Pero pagkabitaw ng matanda sa tray, may inilagay itong maliit na bagay sa palad ni Sinag. Mabilis. Pasimple. Itago mo sa ilalim ng banig. Bulong ng matanda bago mabilis na umalis. Nanginginig ang kamay na tiningnan ni Sinag ang bagay. Isang maliit at lumang cellphone. Keypad phone. Lumingon siya sa paligid. Walang nakapansin. Mabilis niya itong isinuksok sa ilalim ng kanyang manipis na sapin. Kinabahan siya. Bawal ito. Kapag nahuli siya, baka patayin siya ni Berta o parusahan ng mga gwardya.
Pero may kung anong puwersa ang nagtulak sa kanya na buksan ito mamaya. Nang patay na ang mga ilaw at humahilik na ang mga kasama niya, dahan-dahan niyang kinuha ang telepono. Tinakpan niya ito ng kumot para hindi makita ang ilaw. May isang mensahe. Binuksan niya ito. Walang pangalan ang sender. Unknown number. Ang laman ng mensahe ay hindi salita, kundi isang larawan. Malabo ito, kuha sa isang CCTV na itim at puti. Pero malinaw ang nakikita niya. Isang lalaki, nakatayo sa tabi ng kotseng wasak. Hindi ito sisinag, at mas lalong hindi ito aksidente. Dahil sa larawan, kitang-kita na may hawak na baril ang lalaki bago pumasok sa kotse. Kasunod ng larawan ay isang text. Alam kong hindi ikaw, at alam ko kung sino ang may hawak ng baril. Gusto mo ba ng hustisya, Mrs. Dula? O gusto mong mamatay na lang dyan habang sila ay nagsasaya? Napahawak si Sinag sa kanyang bibig para pigilan ang pagsigaw. Sa dilim ng kulungan, sa gitna ng kawalan ng pag-asa, biglang may bumukas na maliit na pinto. Sino ito? Kaaway ba o kakampi? Pero sa sandaling iyon, habang hawak ang ebidensya na may nakakakita sa kanya, naramdaman ni Sinag ang isang bagong emosyon na pumalit sa takot. Galit. Isang galit na magsisilbing gasolina ng kanyang pagbangon. Madilim ang kwarto, tanging ang asul na liwanag mula sa 6 na computer monitors ang nagbibigay ng kulay sa paligid. Ang hangin ay amoy kape at usok ng sigarilyo. Ito ang aking mundo. Ito ang aking pugad. Ako si Bagwis. At sa mundong ito ng mga bulag, ako lang ang nakakakita. Nakatuon ang aking mga mata sa screen sa gitna. Isang live feed mula sa CCTV sa tapat ng mansyon ng Hiyas. Kitang-kita ko ang paglabas-masok ng mga bisita, mga politiko, negosyante, mga kaibigan daw ng pamilya Dula. Ang sasaya nila. Nagtatawanan, nag-aapir. Akala mo ay walang dumanak na dugo sa mga kamay ng pamilyang yan. Inilipat ko ang tingin ko sa kabilang screen. Ibang-iba ang tanawin. Isang madilim na selda, isang babaeng nakaupo sa sulok, yakap ang sarili. Ang buhok niya'y gula-gulanit na, parang sinadya para alisan siya ng dignidad, si Sinag Tala. Kaawa-awang ibon. Bulong ko habang pinapanood siyang nanginginig, hawak ang cellphone na ipinasok ko. Pinutulang ka na nila ng pakpak, pero umaasa ka pa ring lilipad sila para iligtas ka. Napahigpit ang hawak ko sa mouse. Kung alam lang niya na ang lalaking iniiyakan niya ay siya ring nagkulong sa kanya. Binuksan ko ang drawer sa tabi ko. Kinuha ko ang isang lumang litrato. Isang babaeng nakangiti. May hawak na folder ng mga dokumento. Si Marikit. Ang babaeng minahal ko. Ang babaeng pinatay nila. 20 taon na ang nakararaan. Sa paraang malinis, sa paraang walang nakakaalam. Pero ngayon, iba na. Hindi na ako ang batang walang laban. Ako na ang lawin na naghihintay ng tamang oras para dumagit. At si Sinag. Siya ang susi, siya ang pain, at siya rin ang sandata. Pinindot ko ang ilang keys sa keyboard. Connecting. Sa screen, nakita kong nagulat si Sinag nang umilaw ang cellphone sa kamay niya. Lumingon-lingon siya, takot na mahuli. Sinagot niya ito, pero hindi nagsalita. Rinig ko ang mabibigat niyang paghinga. Huwag kang matakot, Sinag, panimula ko. Gumamit ako ng voice modulator para hindi niya makilala ang boses ko. Malalim ito, parang galing sa ilalim ng lupa. Sino ka? Nanginginig niyang tanong. Ikaw ba yung nagpadala ng litrato? Pulis ka ba? Hindi ako pulis. Ang mga pulis ay nabibili ng pera ng asawa mo. Sagot ko ng diretsahan. Ako ang bangungot ng mga dula at ako ang tanging pag-asa mo ngayon. Anong kailangan mo sa akin? Ang tanong, anong kailangan mo? Hustisya o ang katotohanan? Mabilis kong tinipa ang keyboard para isend sa kanya ang isa pang file. Tingnan mo ang screen ng telepono mo.
Sa monitor, nakita kong tinitigan niya ang screen. Kilala mo ba ang biktima? Ang lalaking binangga ng bayaw mo? Tanong ko. Hindi. Ang pangalan niya ay Dante. Isang accountant. Ang accountant na may hawak ng ebidensya ng korupsyon ni Doña Bigani sa mga proyekto sa probinsya. Papunta siya sa media nung gabing iyon. Hindi aksidente ang pagkabangga sa kanya, Sinag. Sinadya siyang abangan ni Hangin. At ikaw ang ginawa nilang panakipbutas. Natahimik siya. Alam kong mahirap tanggapin. Ang pamilyang pinagsilbihan mo, mamamatay tao. Hindi magagawa nila kanyan. Pagtanggi niya, bagaman mahina na ang boses. Mahal niya ako. Napilitan lang siya dahil sa mama niya. Nangako siya. Napatawa ako ng mapait. Ang pag-ibig nga naman, sadyang bumubulag. Talaga? Mahal ka niya? Huminga ako ng malalim. Ito na ang huling pako sa kabaong ng kanyang pagiging tanga. Kung mahal ka niya, Sinag, bakit 3 araw bago ang aksidente, kumuha siya ng bagong life insurance policy para sa'yo? Natigilan siya sa kabilang linya. Anong insurance? Isang policy na nagkakahalaga ng 50 milyon, madiin kong sabi. At alam mo ba kung ano ang clause? Na kapag ang insured ay namatay o kaya ay nahatulan ng habambuhay na pagkakakulong at idineklarang civilly dead, ang benepisyaryo ay makukuha ang buong halaga. Katahimikan, mahaba at nakakabinging katahimikan. Sila ka ng benepisyaryo mo, Sinag. Hindi ka niya isinakripisyo para iligtas si Hangin. Matagal ka na niyang planong itapon. Ang aksidente ni Hangin ay naging bonus na lang para sa kanila. 2 ibon sa isang bato. Ligtas ang kapatid niya. May pera pa siya galing sa pagkakulong mo. Sa screen, nakita kong nabitawan ni Sinag ang telepono. Napahawak siya sa dibdib niya. Tila hindi makahinga. Ang sakit ng katotohanan ay mas matalim pa sa anumang patalim. Ngayon, tatanungin kita ulit. Bulong ko sa mikropono habang pinapanood ang pagguho ng mundo niya. Magiging martyr ka pa rin ba para sa lalaking binenta ka na bago pa man mangyari ang krimen? O handa ka ng lumaban? Wala akong narinig na sagot. Pero sa monitor, nakita ko ang pagbabago sa kanyang mga mata. Ang luha ay tumigil. Ang takot ay napalitan ng isang blangkong tingin. Ang tingin ng isang taong wala nang mawawala. Mabigat ang papel na hawak ko. Mas mabigat pa sa posas na nakakabit sa aking mga pulso. Nasa visiting area ako ng kulungan. Sa harap ko hindi silakan, kundi isang lalaking hindi ko kilala. Nakasuot siya ng lumang barong, may makapal na salamin, at mukhang pagod na pagod. Nagpakilala siya bilang Attorney Lazaro, isang public attorney daw na itinalaga sa kaso ko. Pero nang magtama ang aming mga mata, alam ko na agad kung kanino siya galing. Galing siya sa boses sa telepono. Kay Bagwis. Basahin mong mabuti, Mrs. Dula. Bulong ni Attorney Lazaro habang tinuturo ang isang paragraph sa dokumento. Iyan ang insurance policy na nakuha namin mula sa opisina ng insurance company na pag-aari rin ng pamilya ng ninong nilakan. Nanginginig ang daliri ko habang binabagtas ang mga letra. Effectivity, date, October 10. 3 araw bago ang aksidente. Insured, Sinagtala Dula. Primary beneficiary, Lakan Dula. Amount, 50 milyong piso. At sa ibaba ang pirma ko. Isang pirmang pamilyar na pamilyar. Pero hindi ko matanda ang pinirmahan ko para sa ganitong dokumento. Biglang bumalik sa akin ang alaala noong gabing iyon. Ang gabing may pinapirma sila kan sa akin na akala ko ay renewal lang ng membership sa club. Pirmahan mo na to, mahal, para hindi na tayo maabala. Sabi niya habang minamasahe ang leeg ko. Nagtiwala ako. Pumirma ako ng hindi nagbabasa. Napapikit ako ng mariin. Ang tanga ko. Ang tanga-tanga ko. Hindi pa rito nagwawakas ang lahat. Mahinahong sambit ni Attorney Lazaro habang dahan-dahang inilalapag ang isa pang dokumento sa ibabaw ng mesa.
Ito ang CP ng iyong medical record. Ayon dito, 6 na buwan na ang nakararaan. Ikaw ay naitalang may matinding depresyon at may mga indikasyon umano ng pananakit sa sarili. At kung sino ang lumagda sa ulat? Ang mismong kapatid ng ina ni Lakan. Napahawak ako sa aking labi, hindi makapaniwala. Gusto ba nilang palabasin na hindi ako nasa wastong pag-iisip? Na kaya ko raw inako ang sisi o kaya ako nagmaneho ng ganoon kabilis ay dahil gusto ko nang takasan ang lahat? Kapag may hindi inaasahang mangyari sa iyo rito sa loob, Mrs. Dula, o kapag nahatulan ka ng reclusion perpetua, makukuha nila ang pera. Legal na legal. Binalot ng lamig ang buong katawan ko. Hindi lang nila ako ginawang panakip butas kay hangin. Ako pala talaga ang retirement plan nila. Ang buhay ko, na inalay ko sa paglilingkod sa kanila, ay may presyo lang pala na 50 milyon. Anong gagawin ko? Tanong ko. Ang boses ko ay parang bubog na nababasag. Mabuhay ka. Madiin na sagot ni Lazaro. Huwag kang magpapakamatay at huwag kang magpapapatay. Ipunin mo ang galit mo. Iyan ang magiging sandata natin. Umalis si Attorney Lazaro bago pa mapansin ng mga gwardya ang tagal ng aming pag-uusap. Naiwan akong nakatulala sa kawalan. Bumalik ako sa selda, pero ang isip ko ay nasa mansyon ng hiyas. Ang bawat sulok ng bahay na yon ay biglang nagkaroon ng bagong kahulugan. Naalala ko nung gabing dinala ako ni Lakan sa presinto. Bago kami bumaba ng kotse, may ginawa siya. Kinuha niya ang panyo niya. Pinunasan niya ang manibela. Pinunasan niya ang gear shift. Noon, akala ko ay dahil maarte lang siya sa dumi o dugo. Ang dumi, Sinag. Ayokong humawak ka ng madumi. Sabi niya noon habang pinupunasan ang manibela bago ipahawak sa akin. Ngayon, alam ko na. Hindi dumi ang nililinis niya. Binubura niya ang fingerprints ni Hangin. At siniguro niyang ang tanging fingerprints na matatagpuan ng mga pulis sa manibela. Ayang sa akin, planado. Lahat planado. Mula sa pagpunas ng manibela hanggang sa pag-iyak niya sa paanan ko. Isa siyang magaling na aktor sa isang madugong teleserye at ako ang kawawang bida na papatayin sa gitna ng kwento. Bisita! Sinagdala-dula! May dalaw ka! Sigaw ng gwardya. Kumabog ang dibdib ko. Alam ko kung sino ito. Tumayo ako. Inayos ko ang gusot-gusot kong uniforme. Hinawi ko ang maikli at sabog kong buhok. Huminga ako ng malalim. Kung magaling umarte si Lakan pwes, kailangan kong maging mas magaling. Paglabas ko sa visiting area, nakita ko siya. Nakatayo si Lakan sa kabilang panig ng salamin. Suot ang kanyang designer polo. Malinis, mabango tingnan, kahit nasa likod ng salamin. May dala siyang paper bag ng pagkain. Nang makita niya ako, agad na rumehistro ang awa sa mukha niya. Diyos ko, Sinag! Bulong niya sa intercom. Hinawakan ang salamin na parang gusto niya akong abutin. Anong ginawa nila sa buhok mo? Sinaktan ka ba nila? Ipapabugbog ko sila. Nakatingin lang ako sa kanya. Tinititigan ko ang mukha ng lalaking minahal ko. Ang gwapo niyang mukha na ngayon ay mukha na ng demonyo sa paningin ko. Umupo ako at kinuha ang intercom. Ayos lang ako, Lakan, sabi ko. Malamig. Walang emosyon. Mahal, konting tiis na lang, sabi niya. Puno ng sinseridad ang boses. Kinakausap ko na si Judge. Ginagawa ko ang lahat. Handa akong ibenta ang mga kotse ko, ang shares ko sa kumpanya. Mailabas lang kita. Sinungaling. Talaga? Tanong ko. Bahagyang tumagilid ang ulo. Salamat, Lakan. Alam kong hindi mo ako pababayaan. Alam kong hindi mo ipagpapalit ang buhay ko sa kahit anong halaga. Kahit 50 milyon pa yan. Nakita ko ang bahagyang pagkabigla sa mga mata niya. Saglit lang, isang kislap ng takot. Napalunok siya. Ano? Anong 50 milyon? Nauutal niyang tanong. Pilit na tumatawa. Wala namang halaga ang buhay mo, Sinag.
Priceless ka para sa akin. Ngumiti ako. Isang ngiting hindi umabot sa mata. Inilapit ko ang mukha ko sa salamin hanggang sa ang hininga ko ay halos bumuo ng hamog dito. Alam ko lakan, bulong ko. Alam ko kung gaano ako kamahal para sa'yo. Kaya galingan mo. Galingan mo ang pag-aayos sa labas. Dahil kapag nagtagal ako dito, baka kung ano-ano ang maalala ko. Baka maalala ko kung sino talaga ang nagmamaneho. Namutla si Lakan. Nawala ang awa sa mukha niya. Napalitan ito ng isang seryoso at madilim na tingin. Ang tunay na Lakan. Pagod lang yan, Sinag. Matigas niyang sabi. Magpahinga ka na. Huwag kang mag-iisip ng kung ano-ano. Delikado sa kalusugan mo. Binaba niya ang intercom ng padabog at tumalikod. Naglakad siya palayo nang hindi lumilingon. Pinanood ko siya hanggang sa mawala siya sa paningin ko. Tumulo ang isang luha sa pisngi ko, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil ito na ang huling luha na iaalay ko para sa kanya. Tapos na ang pagiging martir. Oras na para maningil. Gabing muli sa loob ng selda. Pero iba na ang hangin ngayon. Kung dati ay amoy takot at kawalan ng pag-asa, ngayon ay amoy pulbura. Ang amoy ng isang giyerang parating. Nakataklob ng kumot si Sinag. Sa kanyang palad, umiilaw ang maliit na cellphone. Ito na ang kanyang lifeline. Ito na ang kanyang sandata. Tanggap ko na. Text ni Sinag. Maikli, madiin. Ilang segundo lang, tumunog ang mahinang bzzz, may tawag. Sinagot niya ito agad, pabulong. Bagwis? Mabuti naman at nagising ka na sa katotohanan, Mrs. Dula. Sagot ng boses sa kabilang linya. Malalim, seryoso, pero may halong respeto? Handa ka na bang sunugin ang kaharian nila? Sabihin mo sa akin kung anong gagawin ko. Sagot ni Sinag. Wala nang panginginig sa boses niya. Ang takot ay natunaw na sa apoy ng kanyang galit. Gusto ko silang pagbayarin. Hindi lang para sa akin, kundi para sa Dante na pinatay nila at para sa Sinag na pinatay nila. Magaling, sagot ni Bagwis. Makinig kang mabuti. Hindi ko kayang pasukin ang mansyon ng basta-basta para maghanap ng ebidensya. Masyadong mahigpit ang seguridad. Kailangan ko ng direksyon. Kailangan ko ng mapa. Anong mapa? Alam ko ang pasikot-sikot sa mansyon. Giit ni Sinag. Hindi ang pasikot-sikot ng bahay, kundi ang pasikot-sikot ng utak ni Doña Bigani. Saan niya tinatago ang mga baho niya? Saan niya tinatago ang mga bagay na ayaw niyang makita ng mundo? Napaisip si Sinag. Maingat siya. Wala siyang iniiwan na papel. Lahat nasa vault at fingerprint niya lang ang pwedeng magbukas. May isa pang paraan, sabi ni Bagwis. Tumingin ka sa paligid mo. Nasa loob ka ng city jail. Ang kulungan na yan ay puno ng mga multo ng nakaraan ng mga dula. Hanapin mo si Ising. Nanay Ising ang tawag sa kanya dyan. Ising? Sino siya? Siya ang mayordoma ng mga dula bago ka pa dumating. 10 taon siyang nanilbihan sa kanila. At gaya mo, nakulong siya dahil sa isang krimeng hindi niya ginawa. Pinalabas nilang nagnakaw siya ng alahas para pagtakpan ang pagsusugal ni Lakan nung binata pa ito. Hanapin mo siya, Sinag. Nasa kanya ang susi. Naputol ang linya. Kinabukasan, sa oras ng paaraw o morning exercise, sa maliit na quadrangle ng bilangguan, hinanap ng mga mata ni Sinag ang target. Maraming matatanda sa selda, pero may isa na nakaupo lang sa ilalim ng puno ng mangga, nagtatahi ng retasong basahan. Payat, puti na ang buhok, at may malalim na peklat sa braso. Lumapit si Sinag, dahan-dahan. Nanay Ising? Tawag niya. Nag-angat ng tingin ang matanda. Ang mga mata nito ay parang lumang balon. Malalim, madilim, at puno ng puot. Nang makita niya si Sinag, umirap ito. Alam ko kung sino ka, mataray na sabi ng matanda. Ikaw ang asawa ng demonyong silakan. Layuan mo ako kung ayaw mong tusukin ko to sa lalamunan mo. Sabay taas ng hawak na karayom, itinaas ni Sinag ang 2 kamay niya.
Senyales ng pagsuko. Hindi ako nandito para awayin ka, nanay. Nandito ako dahil pareho tayo. Pareho? Humalakhak ng mapakla si Ising. Isa kang dula. Mayaman. Mabango. Ako, isang hamak na katulong na nabulok na dito sa loob ng 15 taon. Dula ako sa papel, pero bilanggo ako katulad mo. Sagot ni Sinag, at sa pagkakataong ito, hinayaan niyang tumulo ang luha niya. Hindi luha ng kahinaan, kundi luha ng katotohanan. Isinakripisyo din nila ako, nanay. Ako ang umako sa kasalanan ni Hangin. At ngayon, gusto nila akong patayin. Natigilan si Ising. Tinitigan niya si Sinag. Hinanap niya ang kasinungalingan sa mukha ng babae, pero wala siyang nakita kundi ang parehong sakit na dinanas niya noon. Ibinaba ni Ising ang karayom. Si Bighani, bulong niya na parang ang pangalan na yon ay isang sumpa. Ang babaeng iyon, hindi siya tao. Umupo si Sinag sa tabi ng matanda. Tulungan mo ako, nanay. Tulungan mo akong pabagsakin sila. May hinahanap ako, ang ebidensya ng CCTV nung gabing may pinatay si Hangin. Sabi nila, sinira na daw nila. Pero may nagsabi sa akin na hindi nagtatapon si Doña Bighani ng alas. Napangisi si Nanay Ising, isang ngising puno ng pait at karunungan. Tama ang kaibigan mo, sabi ni Ising. Si Doña Bighani, isa siyang hoarder ng kasalanan. Gusto niyang hawak niya sa leeg ang lahat ng tao sa paligid niya, pati ang mga anak niya. Hindi siya nagtatapon ng ebidensya. Tinatago niya yon bilang trophy. Saan? Tanong ni Sinag. Bumilis ang tibok ng puso. Saan niya tinatago? Tumingin si Ising sa malayo. Tila binabalikan ang alaala ng mansyon. Naalala mo ba ang glass room? Ang kwarto na puno ng mga antigong manyika? Tumango si Sinag. Opo. Ang kwarto na bawal pasukin ng kahit sino. Si Mama lang ang may susi. Doon, bulong ni Ising. Mahilig siya sa mga manyika, pero may isang manyika doon na paborito niya. Yung manyika na suot ay barot saya na kulay dugo. Isang Maria Clara doll na galing pa sa Espanya. Kumunot ang noo ni Sinag. Alam niya ang tinutukoy ni Ising. Nakikita na niya iyon minsan. Nakaupo sa gitna ng estante, nakakatakot ang mga mata. Bakit yon? Dahil ang ulo ng manyikang iyon ay natatanggal. Sagot ni Ising. Sa loob ng guwang na katawan ng manyika, doon niya nilalagay ang mga maliliit na bagay na makakapagbagsak sa mga kaaway niya o sa mga anak niya kapag sumuway sa kanya. Doon ko nakita noon ang mga alahas na ipinaparatang niya sa akin. At sigurado ako, doon niya rin tinago ang memory card na hinahanap mo. Napahawak si Sinag sa braso ng matanda. Salamat, nanay. Salamat. Huwag ka munang magpasalamat, babala ni Ising. Ang kwartong yon ay may motion sensors at ang susi ay laging nasa leeg ni Doña Bighani. Kahit matulog, suot niya ito. Paano makukuha ng kaibigan mo yon? Napaisip si Sinag. Alam niyang magaling si Bagwis, pero paano nga ba? Nang gabing iyon, muling tumawag si Sinag kay Bagwis. Nasa manyika, report ni Sinag. Sa Maria Clara doll na may pulang saya, sa loob ng glass room, pero Bagwis, imposible. Ang susi na sa leeg ni Doña Bighani at may sensors ang kwarto. Narinig ni Sinag ang pagtipa ng keyboard sa kabilang linya. At pagkatapos, ang boses ni Bagwis na tila may halong excitement. Walang imposible, Sinag. Ang kailangan lang natin ay isang distraction. Anong distraction? Isang palabas. Isang gulo na magpapalabas kay Doña Bighani sa longganisa at magpapataranta sa kanya ng sapat para makalimutan niya ang pag-iingat. Paano natin gagawin yon? Sa Sabado? Sagot ni Bagwis. Anniversary ng pagkamatay ng asawa ni Doña Bighani, may malaking misa at salo-salo sa mansyon. Hindi ba? Oo, taon-taon yon. Sa Sabado, dadalaw ang isang multo.
Sabi ni Bagwis. Magpapadala ako ng regalo na hinding-hindi niya matatanggihan at habang abala ang lahat sa takot, ako ang bahalang sumayaw kasama ng manika. Kinabahan si Sinag pero tumango siya sa dilim. Gawin mo. Kunin mo ang katotohanan. Kukunin ko. Pangako ni Bagwis. At pagkatapos nito, sisiguraduhin kong ikaw naman ang magsusuot ng pulang saya, hindi bilang manhika, kundi bilang berdugo. Perpekto ang lahat. Yan ang nasa isip ni Lacan habang pinagmamasdan niya ang grand staircase ng mansyon ng hiyas. Ang mga puting rosas na ipinadeliver pa mula sa Baguio ay nakapalibot sa bawat poste. Ang mga waiter ay abala sa pag-aayos ng mga mamahaling kubyertos. Ang hangin ay amoy mamahaling pabango at sahig na bagong wax. Ngayong araw ang ika-10 anibersaryo ng pagkamatay ng kanyang ama. At gaya ng dati, kailangan nilang ipakita sa buong alta sosyedad na ang pamilya Dula ay matatag, malakas, walang bahid dungis. Kuya, sigurado ka bang okay lang na gawin natin to? Napalingon si Lacan. Nakatayo sa likod niya si Hangin. Ang dating masayahin niyang kapatid ay ngayoy laging maputla. May malalaking eye bags at laging ninenerbiyos. Anong hindi okay dito? Inis na sagot ni Lacan. Tradisyon ito. Kailangan nating ipakita na hindi tayo apektado. Pero, kuya, paano kung may magtanong tungkol kay Ate Sinag? Napatimbagang si Lacan. Wala nang nagtatanong. 3 linggo na ang nakalipas. Ang tingin ng lahat, isa siyang baliw na asawang pumatay dahil sa selos. Tapos na ang kwento. Kaya umayos ka, Hangin. Ngumiti ka, makipag-usap ka. Huwag mong ipahalata na may tinatago kang demonyo sa katawan mo. Tumango si Hangin, pero kitang-kita ang takot sa mga mata nito. Duwag. Kung hindi lang dahil sa kaduwagan ng kapatid niya, hindi sana sila nasa gulo na ito. Don Lacan, may package po para kay Doña Bighani. Isang katulong ang lumapit. May hawak na isang simpleng brown box na walang return address. Kinuha ito ni Lacan, magaan lang. Saan galing? Pinababa lang po sa gate, sir. Mabilis daw pong umalis yung nag-deliver. Kinabahan si Lacan. May kung anong mali. Umakyat siya sa library kung nasaan ang kanyang ina. Abala si Doña Bighani sa pagpili ng alahas na isusuot. Ma, may nagpadala nito. Kinuha ng Donya ang kahon. Tiningnan niya ito nang may pagdududa pero binuksan pa rin. Sa loob ng kahon, may isang bagay lang na nakalagay sa ibabaw ng itim na tela. Isang puting panyo. Isang puting panyo na may bordang D. Dante. At may bahid ito ng tuyong dugo. Nanigas si Lacan. Ito ang panyo na nasa bulsa ng accountant na si Dante nang matagpuan ang bangkay nito. Paanong napunta ito dito? Pero si Doña Bighani hindi man lang kumurap. Dahan-dahan niyang isinara ang kahon. Ang mukha niya ay naging tigas ng marmol. May naglalaro sa atin, sabi ng Donya. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Si Sinag, mabilis na sabi ni Lacan. Imposible. Paano niya nagawa to mula sa loob? Hindi siya pwedeng kumilos mag-isa. Sagot ng ina. Tumayo ito at naglakad-lakad sa silid. May tumutulong sa kanya. At kung sino man yon, may access siya sa ebidensya ng pulis. Delikado ito, Lacan. Isang maling galaw at babagsak tayong lahat. Anong gagawin natin, Ma? Nanginginig na tanong ni Hangin na sumunod pala sa taas. Humarap si Doña Bighani sa 2 niyang anak. Ang mga mata niya ay nag-aapoy sa galit. Kasalanan niyo to, ikaw Hangin, dahil sa kahinaan mo. At ikaw Lacan, dahil sa katangahan mong pumili ng asawa. Ma, hindi oras para magsisihan, sigaw ni Lacan. Kailangan nating gumawa ng paraan. Isa lang ang paraan, sabi ng Donya. Ang boses ay naging isang makamandag na bulong. Kailangan nating putulin ang ulo ng ahas bago pa ito makatuklaw. Naintindihan agad ni Lacan ang ibig sabihin ng ina.
Patayin si Sinag. Noon, ang plano ay hayaan lang siyang mabulok sa kulungan. Pero ngayon, nagbago na ang lahat. Isa na siyang banta. Isang mitya na pwedeng sumunog sa buong pamilya nila. Ako na ang bahala, ma. Sabi ni Lakan. Pinilit patatagin ang boses. Bumaba siya sa kanyang private study. Madilim. Tahimik. Kinuha niya ang isang burner phone mula sa kanyang safe. Nagdial siya ng isang numero. Isang magaspang na boses ang sumagot sa kabilang linya. Ito ang kanyang kontak sa loob ng city jail. Isang gwardyang matagal na nilang binabayaran. May ipapagawa ako sa'yo. Tuwirang wika ni Lakan, walang bakas ng pag-aalinlangan. Tungkol sa asawa ko, si Sinag Taladula. Ano ang utos, boss? Sandaling nanahimik si Lakan. Napatingin siya sa bintana. Sa harding dati inaalagaan ni Sinag, ang babaeng minsan niyang sinumpaang mamahalin habang buhay. Tapusin mo na ang paghihirap niya. Malamig at kontrolado ang tono niya. Gusto ko magmukhang sarili niyang desisyon ang lahat. Ayusin mo. Walang dapat magduda, walang bakas. Naiintindihan ko, boss, pero mas malaki ang bayad nito. Kahit magkano. Basta siguraduhin mong bago sumikat ang araw bukas, wala na siya. Copy, boss. Ngayong gabi. Ibinaba ni Lakan ang telepono. Binali niya ang SIM card at itinapon sa basurahan. Tumayo siya at lumapit sa salamin. Tinitigan niya ang sarili niyang refleksyon. Ang gwapong muka, ang mamahaling damit. Ang lahat ng ito, kailangan niyang protektahan. Kahit pa ang kapalit ay ang buhay ng babaeng minsan niyang tinawag na mahal. Isang malamig na katiyakan ang gumapang sa kanyang dibdib. Ito lang ang paraan. Sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang tagapagmana ng yaman ng mga dula. Ang nakita niya ay isang hayop na nakakulong sa isang sulok, handang pumatay para lang mabuhay. May mali sa hangin. Yan ang unang naramdaman ni Sinag pagbalik niya sa selda mula sa hapunan. Ang dating maingay na kwarto ay biglang natahimik. Si Mayora Berta at ang mga alalay niya na laging nang aasar sa kanya ay nasa isang sulok lang at nagbubulungan. Hindi siya tinitingnan, pero ramdam niya ang kanilang mga mata sa kanyang likod. Si Nanay Ising, nakatabi niya sa tarima, ay hinawakan ng kanyang braso. Mag-ingat ka ngayong gabi, anak. Bulong ng matanda. May narinig akong usapan sa kusina. May dagdag na bayad daw sa mga bantay at may inabot na kung ano kay Berta. Kinabahan si Sinag. Ito na ba yon? Ang sinasabi ni Lakan na pagpapahinga? Hinawakan niya ang isang bagay na nakatago sa ilalim ng kanyang damit. Isang matulis na piraso ng bakal na kinuha niya mula sa sirang bintana sa labahan kanina. Maliit lang, pero sapat na para manlaban. Hindi ako magpapatalo, nanay, sabi niya. Puno ng determinasyon. Dumating ang oras ng lights out. Isa-isang namatay ang mga ilaw at ang tanging liwanag na natira ay mula sa buwan na sumisilip sa maliit na bintana sa itaas. Nagtalukbong si Sinag ng kumot pero dilat na dilat ang kanyang mga mata. Pinalakas niya ang kanyang pandinig. Narinig niya ang paghilik ng iba, ang pag-ubo, ang pag-ikot sa tarima. Pagkatapos, katahimikan. At isang kaluskos, dahan-dahan, may aninong gumapang palapit sa pwesto niya. 2, 3. Si Berta at ang dalawa niyang alalay. May hawak silang lubid. Bago pa man sila makalapit, mabilis na bumangon si Sinag mula sa pagkakahiga. Sa gulat ng 3, hindi ang umiiyak at duwag na Sinag ang nakita nila, kundi isang babaeng ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Anong kailangan niyo? Malamig niyang tanong. Wala naman, senyora, ngisi ni Berta. Gusto ka lang naming patulugin ng mahimbing. Sumugod ang dalawang alalay, pero handa si Sinag. Tinuruan siya ni Nanay Ising ng ilang basic self-defense kung saan susuntukin, kung paano maninipa. Sinipa niya ng malakas ang tuhod ng isa, dahilan para mapaluhod ito sa sakit.
Yung isa naman ay siniko niya sa lalamunan. Bumagsak ito, hirap huminga. Nagulat si Berta, hindi niya inaasahan ang paglaban. Sa galit, sinugod niya si Sinag, iwinasiwas ang lubid. Nagpagulong-gulong sila sa sahig. Nagising ang ibang mga preso. Ang iba'y sumigaw sa takot. Ang iba'y nanood lang. Mas malakas si Berta. Nakuha siya nito sa sakal. "Hayop ka! Dapat sa'yo mamatay!" Sigaw ni Berta habang hinihigpitan ang pagkakasakal sa leeg ni Sinag. Nararamdaman ni Sinag na nauubusan na siya ng hangin. Nagdidilim ang kanyang paningin. Sa huling lakas, itinusok niya ang hawak niyang piraso ng bakal sa hita ni Berta. "Aray!" Napasigaw sa sakit si Berta at nabitawan si Sinag. Sa pagkakataong yon, bumukas ng malakas ang pinto ng selda. Pumasok ang mga gwardya, dala ang kanilang mga batuta. Pero hindi sila ang inaasahan ni Berta. Sa likod ng mga gwardya, nakatayo si Chief Inspector Mante, ang pulis na kumausap sa kanya noon. Seryoso ang mukha nito. "Anong kaguluhan ito?" Sigaw ng inspektor. "Nag-aaway lang po, sir." Mabilis na sagot ng isang gwardya na kasabwat ni Lacan. "Aayusin na po namin." "Huwag," putol ni Mante. Tumingin siya kay Sinag na ngayon ay hirap na tumatayo. "Mrs. Dula, may sasabihin ka ba?" Tumingin si Sinag kay Berta na ngayon ay namumutla na sa takot habang dinudugo ang hita. Tumingin siya sa gwardyang kasabwat. "Sinubukan nila akong patayin," sabi ni Sinag. "Ang boses ay pagod, pero matatag. Inutusan sila at alam ko kung sino ang nag-utos." Itinuro niya ang gwardya. Siya ang nagpasok ng lubid at alam ko na si Lacan Dula ang nagbayad sa kanya. "Sinungaling," sigaw ng gwardya. "Talaga?" tanong ni Inspector Mante. Lumapit ito sa gwardya. "Kung ganoon, bakit may text message ka sa cellphone mo galing sa isang unregistered number na nagsasabing tapusin mo na mamayang gabi?" Nanlaki ang mata ng gwardya. Paano nalaman ng inspektor? Ngumisi si Inspector Mante. "Akala niyo ba? Kayo lang ang may mata sa loob nito?" Sa isang senyas ng inspektor, dinakip ng ibang mga pulis na tapat sa serbisyo ang gwardya at si Berta. Dinala sila palabas. Naiwan si Sinag at si Inspector Mante sa gitna ng selda. "Salamat," sabi ni Sinag. "Huwag kang magpasalamat sa akin," sagot ni Mante. "Magpasalamat ka sa Anghel de la Guardia mo. Siya ang nagbigay ng tip sa amin. Sinabi niyang may binabalak ang asawa mo ngayong gabi." Tumango si Sinag. Si Bagwis, iniligtas na naman siya nito. "Ngayon, Mrs. Dula," sabi ni Mante, "dahil sa tangkang pagpatay sa'yo, isa ka ng state witness. Hindi ka na pwedeng manatili dito. Ililipat kita sa isang safe house." Napatingin si Sinag sa labas ng bintana. Papasikat na ang araw. Nabigo si Lacan. Buhay pa siya. At ngayon, mas malakas na siya kaysa dati. "Handa na akong magsalita, Inspector," sabi ni Sinag habang pinupunasan ang dugo sa kanyang labi. "Handa na akong ibagsak ang buong pamilya Dula. Gabi ng anibersaryo sa mansyon ng Hiyas. Mula sa van na nakaparada sa di kalayuan, pinapanood ko sa aking mga monitor ang pagdating ng mga bisita. Mga nakagown at barong, mga peking ngiti, mga basong puno ng champagne, isang piging para sa mga demonyo. Sa aking tenga may suot akong earpiece. Nasa safe house na si Sinag. Ligtas siya. Report ni Inspector Mante mula sa kabilang linya. "Mabuti," sagot ko. Ngayon, oras na para sa ikalawang yugto ng palabas. Tumingin ako sa isa pang monitor. Isang drone. Isang maliit na drone na kasing laki lang ng tutubi, nakatago sa itaas ng puno ng acacia sa hardin ng mansyon. Kitang-kita ko ang lahat. Nasa gitna ng party si Doña Bigani, parang isang reyna. Sa kanyang leeg, nakasabit ang isang kwintas. At sa kwintas na yon, ang susi. Ang susi sa katotohanan. Oras na para sa regalo ko. Bulong ko sa sarili. Pinindot ko ang isang button sa aking laptop. Execute.
Phase isa. Sa loob ng mansyon, abala ang lahat sa pakikipag-usap. Biglang isa-isang namatay ang mga ilaw. Total blackout. Nagkaroon ng bulungan at sigawan. Pagkatapos ng 5 segundo, bumukas ang malaking flat-screen TV sa likod ng stage. Hindi ito nagpapakita ng slideshow ng Yumaong Don, kundi isang video, isang lumang video. Kuha 20 taon na ang nakakaraan. Sa video, isang batang-batang Doña Bighani ang kausap ang isang lalaki, ang ama ni Marikit. Pinipilit niyang bilhin ang lupain nito sa mababang halaga. Nang tumanggi ang matanda, sinenyasan ni Doña Bighani ang mga guns sa likod. Sunod na eksena, nasusunog na bahay. Naghiyawan ang mga bisita. Nagkagulo. Sino ang may gawa nito? Sigaw ni Lakan. Patayin niyo yan. Utos ni Doña Bighani. Pero hindi pa tapos ang palabas. Biglang, mula sa sound system ng buong bahay, umalingaw-ngaw ang isang boses. Boses ng isang babae. Umiiyak. Tulungan niyo kami. Sinusunog nila ang bahay namin. Ito ang huling tawag ni Marikit sa pulisya bago siya mamatay sa sunog kasama ang kanyang ama. Ang recording na itinago ng mga korap na pulis noon, naging parang impyerno ang mansyon. Ang mga bisita ay nagtakbuhan palabas, takot na madamay. Si Doña Bighani ay namutla. Napahawak sa kanyang dibdib. Silakan at hangin ay nagtangkang patayin ang system. Pero huli na. Habang nagkakagulo sila sa baba, ito na ang pagkakataon ko. Execute! Phase 2. Mabilis akong lumabas ng van. Nakasuot ng itim, may takip sa mukha. Isang anino sa dilim. Mula sa likod ng mansyon, kung saan walang bantay. Umakyat ako gamit ang isang grappling hook. Walang kahirap-hirap. Dumaan ako sa bintana ng library. Naka-off ang lahat ng security dahil sa gulo. Salamat sa hacking skills ko. Alam ko ang daan. Kabisado ko ang bawat sulok ng bahay na ito. Dati, pumapasok ako dito bilang hardinero para magmanman. Narating ko ang glass room. Nakalock. Ngumisi ako. Kinuha ko ang isang maliit na device mula sa aking bulsa. Isang frequency jammer na sumisira sa signal ng motion sensors. Pagkatapos, isang lockpick set. Click. Bukas ang pinto. Pagpasok ko parang pumasok ako sa isang horror movie. Daan-daang pares ng mga matang salamin ang nakatitig sa akin. Mga manyika. Hindi ako nag-aksaya ng panahon. Hinanap ko agad ang target, ang Maria Clara doll. Nasa gitna ito ng lahat, nakaupo sa isang maliit na tronong pilus. Ang pula nitong saya ay parang dugo sa dilim. Kinuha ko ito. Dahan-dahan. Ginalaw ko ang ulo. Click! Natanggal. Sa loob, tulad ng sinabi ni Nanay Ising, may isang maliit na bagay. Isang itim na memory card. Nakangisi na sana ako nang may napansin pa akong isang bagay sa loob. Isang nakatuping papel. Binuklat ko ito. Isang medical record. Patient, sinagtaladula. Diagnosis, severe depressive disorder, suicidal tendencies. Physician's signature, Dr. B. Almonte. Ang pekeng medical record na gagamitin sana nila para palabasin na nagpakamatay si Sinag. Isang perpektong ebidensya ng premeditated murder. Jackpot, bulong ko. Isinara ko ang manyika at ibinalik sa pwesto. Kinuha ko ang memory card at ang papel. Palabas na sana ako nang may narinig akong mga yabag. Mabilis akong nagtago sa likod ng makapal na kurtina. Pumasok si Lakan at si Hangin, nag-aaway. Kasalanan mo to, kuya. Sigaw ni Hangin. Kung hindi mo sana itinulak si Ate Sinag, hindi mangyayari to. Tumahimik ka. Sampal ni Lakan. Pareho tayong may kasalanan dito. Kailangan nating umalis, sabi ni Hangin. Tumakas na tayo. May nakakaalam ng lahat. Duwag, sagot ni Lakan. Nagulat ako nang biglang tumingin si Hangin sa direksyon ko. Hindi sa akin, kundi sa bintana. Ayoko nang maging duwag, sabi ni Hangin. Ang boses ay basag na. Pagod na akong magtago. Naglakad siya papalabas ng kwarto, pero hindi papunta sa gulo sa baba. Papunta siya sa pinto sa likod. Papunta sa gate.
Palabas na rin sana ako nang may narinig akong kakaibang tunog. Isang pag-click ng baril. Papasok si Doña Bigani sa kwarto. May hawak siyang baril at nakatutok ito sa akin. Hindi sa akin. Nakatutok ito sa likod ng paalis na si Hangin. Walang aalis sa pamilyang ito, sabi ng Donya. Ang boses ay walang bakas ng pagiging ina. Kung lalabas ka sa pinto na yan, sisiguraduhin kong sa sementeryo ang tuloy mo. Nanigas si Hangin. Lumingon siya. Nakita niya ang baril sa kamay ng sarili niyang ina. Mamili ka, Hangin. Dito ka at manahimik o sumama ka sa tatay mo sa hukay. Sa sandaling iyon, alam kong hindi ko na kailangan pang magtago. Dahan-dahan akong lumabas mula sa kurtina. Gulat na napatingin sa akin ang mag-iina. Sino ka? Sigaw ni Lakan. Hindi ako sumagot. Itinaas ko lang ang hawak kong memory card at ang medical record. Gusto niyo bang malaman kung sino ako? Sabi ko. Tinanggal ang takip sa aking mukha. Ako ang multo ng nakaraan na bumalik para maningil. Baba, malamig ang hangin sa loob ng korte pero nag-aalab ang dibdib ko. Nakaupo ako sa witness stand. Suot ang isang simpleng puting bestida. Sa harap ko ang hukom. Sa kanan ko, ang piskal at si Attorney Lazaro. At sa kaliwa ko, sa kabilang panig ng silid nakaupo sila. Si Doña Bigani, suot ang kanyang itim na terno. Ang muka ay parang maskara na walang emosyon. Sa tabi niya, si Lakan, maputla at hindi mapakali. At si Hangin nakayuko lang. Tila gusto ng lamunin ng lupa. Ito ang araw ng paghuhukom. Matapos ang eskandalo sa mansyon, mabilis na umusad ang kaso. Ang dating biktima, ngayon ay ang pangunahing testigo laban sa pinakamakapangyarihang pamilya sa lungsod ng Dapit Hapon. Mrs. Dula, panimula ng piskal. Maaari mo bang isalaysay sa korteng ito ang mga pangyayari noong gabi ng Oktubre 13? Huminga ako ng malalim. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Lakan. Hindi po ako ang nagmamaneho ng sasakyan noong gabing iyon. Panimula ko. Ang boses ko ay malinaw at matatag, walang bakas ng sinag na umiiyak sa selda. Ang totoong nagmamaneho po ay ang bayaw ko, si Hangin Dula. Nagkaroon ng bulungan sa buong korte. Itinuktok ng hukom ang kanyang martilyo. Silence! Objection, Your Honor. Hearsay! Sigaw ng abogado ng mga dula. Sustained, sabi ng hukom. May ebidensya ba kayo sa inyong paratang fiskal? Ngumiti ang piskal. Meron po, Your Honor. Sa isang senyas, isang malaking screen ang ibinaba sa gitna ng korte. Ipinipresenta po namin sa korte ang isang video na nakuha mula sa isang CCTV camera malapit sa pinangyarihan ng krimen. Isang ebidensya na sinubukan pong itago at sirain ng pamilya Dula. Pinindot ang play. Lumuwas sa screen ang isang malinaw na video. Gabi. Umuulan. Isang sports car ang humaharurot. Biglang may tumawid na lalaki. Blag! Tumilapon ito. Huminto ang kotse. At ang bumaba mula sa driver's seat ay si Hangin. Kitang-kita ang mukha niya sa ilaw ng poste, puno ng takot. Tiningnan niya ang biktima. Pagkatapos ay mabilis na sumakay muli sa kotse at pinaharurot paalis. Naghiyawan ang mga tao sa loob ng korte. Si Hangin ay napahagulhol na sa kanyang upuan. Si Doña Bigani ay napapikit ng mariin. Pero hindi pa tapos. Hindi lang po yan, Your Honor. Dagdag ng piskal. May kasunod pa po ang video. Ito ay kuha mula sa security camera sa gate ng mansyon ng Hiyas, ilang minuto matapos ang insidente. Sa screen, nakita ang pagdating ng kotse ni Hangin. Bumaba siya. Pagkatapos, bumaba rin mula sa passenger seat si Lakan. Napatayo ang abogado ng mga dula. Objection! Spliced ang video. Hindi po ito spliced, Your Honor. Kalmadong sabi ng piskal. Makikita po natin sa video na ito na si Lakan Dula ay kasama pala ni Hangin sa kotse. Nagtago lang siya sa sahig ng sasakyan at dito makikita natin na pinupunasan niya ng panyo ang buong manibela
bago niya ito ipahawak sa kanyang asawa. Ang buong korte ay natigilan. Ang tingin ng lahat ay napunta kay Lacan, na ngayon ay parang binuhusan ng malamig na tubig. Hindi lang pala siya kasabwat pagkatapos ng krimen. Nandoon siya. Alam niya ang lahat mula sa simula. Si Lacan Dula, kasama ang kanyang ina na si Doña Bighani. Ang utak sa pagdiin sa sarili niyang asawa para pagtakpan ng krimen ng kanyang kapatid pagtatapos ng piskal. Mga kasinungalingan. Sigaw ni Doña Bighani, tumayo mula sa kanyang upuan. Gawa-gawa lang lahat yan, ng babaeng yan. Isa siyang ahas na walang utang na loob. Ako ba ang ahas, Doña Bighani? Tanong ko. Tumayo na rin ako mula sa witness stand. Lahat ng mata ay nasa akin. O kayo, na handang pumatay para lang sa pera at kapangyarihan? Tumingin ako sa hukom. Your Honor, may isa pa po kaming ebidensya. Inabot ni Attorney Lazaro sa piskal ang isang papel, ang pekeng medical record. Ito po ay isang medical record na nagsasabing ako ay may suicidal tendencies, paliwanag ko. Ito po ay peke na ginawa para kung sakaling mamatay ako sa kulungan na siyang tunay nilang plano ay makukuha nila ang 50 milyong piso insurance na kinuha ni Lacan sa pangalan ko. Ito po ay patunay ng attempted murder. Parang bombang sumabog sa korte ang revelasyon. Si Lacan ay napayuko na lang sa lamesa, talo na. Pero si Doña Bighani hindi pa rin sumusuko. Tumingin siya sa akin. Ang mga mata ay parang apoy na gustong manunog. Patunayan mo, hamon niya. Huminga ako ng malalim. Hindi ko na kailangang patunayan, Donya. Dahil ang sarili mong anak ang magpapatunay. Lumingon ang lahat kay Hangin. Tumayo si Hangin. Nanginginig. Umiiyak. Tumingin siya sa kanyang ina, sa kanyang kuya at sa akin. Tama siya, sabi ni Hangin. Ang boses ay basag. Tama po si Ate Sinag. Ako po ang nagmamaneho. At plinano po nila mama at kuya ang lahat. Pinilit nila akong manahimik. Tinakot. Tinutukan pa po ako ng baril ni mama. Iyon na ang huling pako. Nag-umpisang magkagulo ang mga pulis. Dinakip si Doña Bighani at Lacan. Nagpupumiglas ang Donya, sumisigaw ng mga sumpa. Hindi pa tayo tapos, Sinag. Tandaan mo yan. Babalikan kita. Pero hindi na ako natakot. Habang kinakaladkad sila palabas ng korte, nagtama ang aming mga mata ni Lacan sa huling pagkakataon. Nakita ko sa mga mata niya ang pagsisisi, hindi dahil sa ginawa niya sa akin, kundi dahil nahuli siya. Napaupo ako, nanginginig. Tapos na. Sa wakas, tapos na ang lahat. Lumapit sa akin si Attorney Lazaro at tinapik ang balikat ko. Congratulations, Sinag! Malaya ka na. Malaya. Ang salitang matagal ko nang pinangarap. Paglabas ko ng korte, sinalubong ako ng liwanag ng araw at ng flash ng mga kamera ng media. Pero hindi yun ang nakita ko. Sa dulo ng hagdanan, nakatayo ang isang lalaki, nakasandal sa pader, nakatingin sa akin. Si Bagwis, walang takip sa mukha, walang boses na binago. Siya lang. Naglakad ako palapit sa kanya, papalayo sa gulo. Salamat, sabi ko. Ngumiti siya. Isang totoong nangiti. Ang galing mo, Sinagtala. Hindi ka lang isang bituin. Isa kang bulalakaw na tumupok sa kanila. Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng pagtatapos ng isang kabanata, at pagsisimula ng isa pa, naramdaman ko ang isang bagay na matagal nang nawala sa akin. Kapayapaan. Tahimik. Yan ang salitang naglalarawan sa mansyon ng hiyas ngayon. Ang dating marangyang bahay na puno ng tawanan at kapangyarihan ay ngayoy nababalot ng alikabok at katahimikan. Lahat ng ari-arian ng mga dula ay nakapris dahil sa kaso. Ang mga katulong ay umalis na. Ang natira na lang ay ang mga anino ng kasalanan. At ako, nakatayo ako sa gitna ng sala, kung saan unang lumuhod si Lacan sa harap ni Sinag para magmakaawa.
Dito nagsimula ang kanyang pagtataksil at dito ko rin ito tatapusin. Ilang araw matapos ang paglilitis, nakapagpiyansa si Lakan habang hinihintay ang final sentencing. Si Doña Bighani at Hangin ay nanatili sa kulungan. Alam kong magtatago si Lakan. Alam kong tatakas siya. Kaya inunahan ko na siya. Narinig ko ang mahinang pagbukas ng pinto sa likod. Pumasok si Lakan. Mukha siyang mas matanda ng 10 taon. Magulo ang buhok, may balbas at amoy alak. Nagulat siya nang makita niya ako. "Sino ka? Anong ginagawa mo dito?" Tanong niya. Nagtangkang maging matapang, pero halata ang takot. "Nandito ako para maningil." Sagot ko, simple at diretsahan. "Wala akong utang sa'yo at lalong wala akong pera." "Hindi pera ang habol ko, Lakan," sabi ko habang dahan-dahang lumalapit. "Ang utang mo ay hindi na babayaran ng pera. Ang utang mo ay buhay." Nanlaki ang mata niya nang makilala niya ako. Siguro mula sa mga lumang litrato o sa mga kwento. Ikaw yung anak ng magsasaka na?" "Oo, ako ang anak ng mga taong sinunog ninyo ng buhay para makuha ang lupain nila. Ako ang kuya ni Marikit." Pagpapatuloy ko at sa bawat salita, tila may bumibigat sa hangin. "At ikaw ang pumatay sa pangalawang babaeng minahal ko." "Hindi ko siya kilala," pagtanggi ni Lakan. "Hindi mo kilala si Dante?" Tanong ko. "Ang accountant na pinatay ninyo? Siya ang fiancé ko. Malapit na kaming ikasal. Hanggang sa pinatahimik niyo siya." Napaurong si Lakan. Wala na siyang masabi. "2 beses ninyong sinira ang buhay ko, Lakan," sabi ko. At sa pagkakataong ito, inilabas ko ang baril mula sa likod ko. Ang parehong baril na ginamit ni Hangin. Ngayon, oras na para maranasan mo ang narasanan nila. Itinutok ko sa kanya ang baril. Napaluhod siya. Umiiyak. "Parang awa mo na." "Huwag. Aksidente lang ang lahat. Hindi ko sinasadya." "Ganoon din ang sinabi mo kay Sinag, hindi ba?" Sagot ko. Ang daliri ko ay nasa gatilyo na. Pero ang kaibahan, Lakan, ay hindi ako kasing tanga niya para maniwala sa'yo. Ipuputok ko na sana. Ito na ang hustisyang hinintay ko ng 20 taon. Ito na ang magpapatahimik sa mga multo sa isipan ko. "Bagwis! Huwag!" Isang boses ang pumigil sa akin. Nakatayo sa may pinto si Sinag. "Umalis ka dito, Sinag," sabi ko. Hindi inaalis ang tutok kay Lakan. "Trabaho ko to." "Hindi," sabi niya. Dahan-dahang lumalapit. "Huwag mong dungisan ang mga kamay mo dahil sa basura na yan. Kailangan niyang pagbayaran at pagbabayaran niya." Putol ni Sinag. Tumingin siya kay Lakan nang may halong awa at pandidiri. Ang pinakamatinding parusa para sa kanya, bagwis, ay hindi ang mamatay. Dahil kapag namatay siya, tapos na ang paghihirap niya. Ang tunay na parusa ay ang mabuhay. Mabuhay araw-araw na dala ang kahihiyan. Mabuhay na walang pera, walang kapangyarihan, at walang pamilya. Mabuhay sa isang mundong alam ng lahat kung sino siya, isang duwag, isang traidor, isang mamamatay tao. Tumingin si Sinag sa akin. "Huwag mong hayaang ang paghihiganti ang magdikta sa'yo. Nakuha na natin ang hustisya. Hayaan mong ang batas, ang magparusa sa kanya. Ang sa atin ay ang magpatuloy." Tinitigan ko si Lakan na nakaluhod at umiiyak na parang bata. Nakita ko ang katotohanan sa sinabi ni Sinag. Ang kamatayan ay isang madaling pagtakas para sa kanya. Dahan-dahan, ibinaba ko ang baril. "Swerte ka, Lakan," bulong ko. "Dahil ang babaeng sinira mo ang siyang nagligtas sa'yo." Tumalikod ako at naglakad palapit kay Sinag. Hinawakan niya ang kamay ko. "Tapos na," sabi niya. "Oo," sagot ko. "Tapos na." Sabay kaming lumabas ng mansyon. Iniwan sa loob ang isang lalaking wasak. Sa isang bahay na wasak.
na puno ng mga alaala ng isang pamilyang winasak ng sarili nilang kasakiman. Sa labas, sumasalubong ang liwanag ng papalubog na araw, ang dapit hapon. "Malaya ka na, Sinag," sabi ko sa kanya. "Malaya na tayo." Pagtataman niya, tumingin siya sa akin. "Ngayon na wala na sila, saan ka pupunta?" Ngumiti ako. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi ko alam ang sagot. At sa unang pagkakataon, masaya ako dahil doon. "Hindi ko alam," sagot ko. "Pero alam ko kung saan ako magsisimula." At sa ilalim ng kulay kahel na langit, sa pagtatapos ng isang mahabang digmaan, nagsimula kaming maglakad palayo. 2 taong sinira ng nakaraan, pero handa nang buuin ang isa't isa para sa hinaharap. 1 taon na ang lumipas. Ang lungsod ng dapit hapon ay ganoon pa rin. Pero para sa akin, iba na ang lahat. Nahatulan ng habambuhay na pagkakakulong si Doña Bighani at Lacan, si Hangin, dahil sa kanyang pagtestigo ay nakakuha ng mas mababang sentensya. Ang pangalang Dula ay naging isang sumpa sa buong syudad. At ako? Nakatayo ako ngayon sa harap ng isang maliit na bahay malapit sa dagat. Ang pangalan sa gate? Bahay Sinag. A safe haven for abused women. Amid ang maliit na bahagi ng pera na nakuha ko mula sa Daños Perwisyo, itinayo ko ang lugar na ito. Isang lugar kung saan ang mga babaeng tulad ko, mga babaeng sinaktan, tinalikuran, at nawalan ng boses, ay pwedeng magsimulang muli. Bumalik ako sa probinsya, humarap ako sa mga magulang ko. Umiyak sila, humingi ng tawad, dahil sa pagpapayo nila sa aking magtiis. Niyakap ko sila. "Hindi niyo po kasalanan," sabi ko. Pero tapos na po ang panahon ng pagtitiis. Ang relasyon namin ni Bagwis, hindi ito naging isang mabilis na love story. Pareho kaming may mga sugat na kailangang hilumin. Naging magkaibigan kami, magkasama sa pagbangon. Siya ang tumulong sa akin sa technical side ng foundation. Ako naman ang naging dahilan para ngumiti siyang muli. Isang hapon, habang naglalakad kami sa dalampasigan, huminto ako. "Bagwis," sabi ko. "Salamat." "Para saan?" tanong niya. "Sa lahat. Sa pagbukas ng mga mata ko, sa pagligtas sa buhay ko." "Ikaw ang nagligtas sa sarili mo, Sinag," sagot niya. "Binigyan lang kita ng pinto. Ikaw ang naglakas loob na buksan yon." Humarap ako sa dagat. Ang alon ay humahampas sa dalampasigan, binubura ang mga bakas ng aming mga paa. Parang buhay, may mga bagay na kailangang mabura para makagawa ng bagong landas. Hinubad ko ang isang bagay mula sa aking daliri. Ang sing-sing na bigay ni Lacan. Ang simbolo ng aking pagiging bilanggo. Itinapon ko ito sa dagat. Malayong malayo. "Tapos na," bulong ko. Naramdaman ko ang kamay ni Bagwis sa aking kamay. Mahigpit, mainit. "Handa ka na ba para sa bagong simula?" tanong niya. Tumingin ako sa kanya. Sa kanyang mga mata, hindi ko na nakita ang anino ng paghihiganti. Nakita ko ang refleksyon ng pag-asa. Ngumiti ako. Isang ngiti na mula sa puso. Handang-handa na. Ang dapit hapon ay papalubog na. Nagbibigay daan sa paglabas ng mga bituin. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko na ang pangalan ko ay hindi lang isang pangalan. Ako si Sinagtala, ang sinag sa dilim, ang tala sa gabi. At ito ang aking bagong umaga. At dito po nagtatapos ang kwento ni Sinagtala. Isang kwento ng pagtataksil, pagbangon, at paghahanap ng tunay na kalayaan. Ang aral na iniiwan sa atin ng kanyang paglalakbay ay simple lang po. Huwag nating hayaan kailanman na ang pagmamahal sa iba ay maging dahilan para kalimutan natin ang pagmamahal sa ating mga sarili. Ang katotohanan, gaano man ito kasakit, ang siyang tanging magpapalaya sa atin mula sa rehas ng kasinungalingan. At ang pinakamalaking paghihiganti ay hindi ang pagpatay, kundi ang mabuhay ng maayos, masaya, at may dignidad. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwentong ito.
Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Kung nagustuhan ninyo ang kwento ni Sinag, huwag po kayong mag-atubiling mag-iwan ng inyong mga komento sa ibaba. Anong klaseng kwento naman ang gusto ninyong marinig sa susunod? Kwento ng kababalaghan? O isa pa ring madramang kwento ng pag-ibig? Ang inyong mga komento po ang aming gabay. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat dapit hapon ay may kasunod na magandang umaga. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.